Yung marami talagang ayaw ng Sara Duterte president. Ulul! Ikaw lang may ayaw, gago. 32 million voted for Inday. Ano ba mahirap intindihin doon, Luchi? Yan, bobo ka ba? Tumanda ka na dyan sa pagpopropaganda mo. Hindi mo maluloko taong bayan, tanga. Sino may ayaw? Yung mga pare. Sino may ayaw? Yung mga makakaliwa? Gano'ng karami yan? Maglagay ka ng numero. Ikaw lang ang may ayaw, kayo lang ang may ayaw. Kasi nga, hindi nyo kayang kontrolin ng mga Duterte. At kahit na anong pambabatikos ninyo, pangbababoy ninyo sa mga Duterte, hindi kayo nagtagumpay at hindi kayo magtatagumpay. So ikaw lang ang may ayaw. O, sagutin mo, Gwanson. Saan yun ang marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban at pero kaya nga, pero yung kung- mga pro-impeachment, Pero di ikaw ba? na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, panalo si Sara. Would that be a bad? O ano, pahiya ka. Maraming ayaw kay Inday, pero pag nagbotohan ngayon si Inday ang mananalo, bobo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Ayan na nga, magandang araw, Banateros. At ito na naman ang inyong pinakapaboritong kupal na vlogger sa balat ng YouTube, Boss D, ang fake news peddler na hindi dapat iniintindi. Another day, another uratan session, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato at membro ng kuratong baliling sa gobyerno, sa kongreso, sa senado, sa Malacanang at ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay, mga bossing? Ayun na nga, nako po, ngayon po ay umaatikabo dahil syempre weekend na at nalalapit na nga yung September 21 kung saan ang mga kababayan natin sa lahat ng sektor ng Pilipinas ay magsasagawa ng kanilang pagkilos, protesta, pagpapahayag ng kanilang saloobin at pagkondina sa lahat ng mga ginagawang kabulastugan, kademonyohan ng mga nasa gobyerno ng Pilipinas. At excited na tayo mga bossing dito sa mga magaganap na ito. Dahil alam naman natin na talagang napaka-importante nitong mga susunod na mga araw. It will define yung pagmamahal ng mga kababayan natin sa bayang Pilipinas at dito malalaman kung papayag pa ba tayo, pumapayag ba tayo sa ginagawang panggagahasa ng mga buwaka ng inang mga nasa gobyerno at nililimas ang pera ng taong bayan. Papayag pa ba kayo? Pero lagi nating pinapaalala na mag-iingat sa mga pupuntahan at sasamahan na mga pagkilos. Gawa ng dalawang klase yan. Merong mga kumikilos na para sa bayan, para sa bayang Pilipinas. Pag sinabi mong para sa bayang Pilipinas, yung yung kapakanan lang ng Pilipinas at Pilipino. Yung iniisip. Walang kulay yan. Walang kulay. So yan yung mga galit sa korupsyon. Yan yung mga tumutuligsa sa mga magnanakaw. Yan yung mga pumupuna sa mga nagpapanggap na mga mambabatas pero mga kawatan pala.
Yaan yung mga sawang-sawa na sa pagdidildil ng asin, sawang-sawa na sa paghahanap ng trabaho na kada 6 na buwan na lang. Kahit gaano mo kagaling ginampanan yung inyong trabaho ay maghahanap ka na naman ng bago dahil nga na-expire ang iyong kontrata. Ito yung mga tao na mga araw-araw nakikipagsapalaran sa traffic, sa EDSA, nakikipag-agawan sa mga bus, sa tren. Yung mga halos magbaon na lang ang itlog at kanin para lang mairaos ang araw at sumweldo, kinsenas katapusan na hindi sapat yung kanilang kinikita sa pang-araw-araw na buhay. Yung may mga anak na humihingi ng pera pambayad ng tuition, na halos magkandagapang-gapang na tayo para lang masolusyonan yung pangpabaon, pangbili ng mga pang-project sa eskwela ng mga anak natin, yung pagbayad sa kanilang mga matrikula. Hirap na tayong talagang iraos yan. Alam nyo, noong unang panahon, mga bossing, alam nyo kung gaano ka ganda ang Pilipinas. Noong unang panahon, isa lang nagtatrabaho sa pamilya natin. Ang dami nyo magkakapatid. Tandaan nyo yan, tingnan nyo. Ang dami nyo magkakapatid. Nairaos kayo ng mga magulang nyo. Yung mga batang 80s, batang 90s. Diba? Nairaos kayo ng mga magulang ninyo. Isa lang nagtatrabaho, tatay nyo lang. Paano nangyari yun? Kasi nung mga unang panahon, maalwan pa ang buhay natin. Noong unang panahon, kahit papaano, yung mga nasa gobyerno, hindi ganun ka magnanakaw. Napoproteksyonan yung ekonomiya, napoproteksyonan yung maliliit na ekonomiya ng pamilya. Pero ngayon magtataka ka, 2 na nagtatrabaho, ilan lang anak, minsan nga isa lang ang anak, pero hirap na hirap pa din. Yung mga nagmamahal sa bayang Pilipinas na isang kahig, isang tuka, na bilad sa araw, na hirap sa buhay, yaan yung mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Yung walang politika. Meron din naman yung pangalawa. Yung pangalawa naman, yung mga mahal daw ang bayang Pilipinas. Pero walang hinihiling na pagbibitiw ng mga gumagawa ng kabulastugan sa Pilipinas. Sila yung mga gusto talaga yung Pilipinas na maghirap. Sila yung mga gusto talaga nag-e-enjoy na yung Pilipinas ay bulok at korap. Baka sakaling sila yung pumalit. Saan ka makakita ng mga sumisigaw para sa bayang Pilipinas pero ayaw sumigaw para paalisin yung pinuno ng korupsyon sa Pilipinas? Sino? Presidente at yung Speaker of the House. Kung sino-sino ang sinisisi sa mga nangyayari. Pero it's as clear as day na ang may kasalanan ng paghihirap ng bayan natin ay ang mga Marcos at ang mga Romualdez. At syempre, kasapakat nila yung mga komunista. Ganyan ang style nila. Hindi sila tatawag ng pagre-resign ni Bongbong. Bakit? Kasi ayaw nila na si Inday Sara ang papalit bilang presidente. Bakit? Siya yung rightful heir. Si Inday Sara yung second doon sa line. And she was even voted by more Filipinos in the history. Pinakamaraming boto na nakuha ng isang politiko sa history ng politika sa Pilipinas. Si Inday Sara. Bakit hindi siya ang papalit? Ngayon, itong mga tukmol na mga makakaliwa, ayaw nilang sumigaw ng BBM resign. So mas gusto nila na si BBM nandiyan pa rin sa Malacanang kesa maging presidente si Inday. Bakit? So ibig sabihin, walang mga pagmamahal sa bayan talaga itong mga putang ina nito. Bakit?
Yung pinuno ng korupsyon pumipirma ng mga corrupt na budget sa Pilipinas simula 2022 hanggang 2025. Ayaw nilang umalis. Ano pa't sumisigaw kayo na walang korupsyon, walang korupsyon? Eh ang korupsyon sila mismo. Ang mga Marcos, ang mga Romualdez, yung mga pamilya niyan, yung DNA niyan, bawat cellular, bawat cell, bawat tibok ng puso ng mga yan ang ibinubuga pag nanakaw. Bakit hindi ka pwedeng sumigaw na mawala na si Bongbong sa posisyon at makulong ito si Romualdez? Dahil lang anti-Duterte ka? O di hindi ka para sa Pilipinas? Hindi ka para sa Pilipinas kasi yung mga pinuno ng korupsyon ayaw mong matanggal. Oh, di ba? Nagulat ka rin? Oh, hindi pwedeng hindi pwede na sumigaw tayo at ayaw natin sa korupsyon na yung mga source ng korupsyon, yung mga direktor, yung mga inhinyero ng korupsyon, arkitekto ng mga korupsyon sa Pilipinas, hindi mo tatanggalin sa posisyon. Anong pagbabago ang ini-expect mo kung yung mga the same people na mga nagnanakaw sa iyo are also the same people na gusto mong nasa pwesto pa rin? So napakalaking kagaguhan, napakalaking katarantaduhan netong ginagawa ng mga dilawan, ng mga pinklawan, netong mga ginagawa ng mga loyalistang tanga na isinisisi nyo pa sa iba, hinahanap nyo pa kung sinong may kasalanan. Nasa Malacanang siya lang ang may kasalanan niyan. If the same logic applies to Pangulong Duterte na lahat na lang ng namatay nung war on drugs sa kanya isisi, dapat lahat din ng mga ninanakaw na pera kay Bongbong Marcos sinisingil. Di ba? Oh, kayo talaga. Oh, wag kayong mag-alala. Malapit na po ang paghuhukom. At yan lang po ang sinasabi natin, mag-iingat doon sa mga sinasamahan. Oo, kasi katulad nga niyan, yung mga nagbubuo-buo ng rally na mga hip-hopper, flip-topper, may tiwala ba tayo dyan? Wala akong tiwala dyan. O bakit ka magtitiwala doon sa mga hip-hopper, flip-topper na mag-rally? Eh, bayad sila ni Romualdez. Tingnan nyo to. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba Yan yung sinasabi ko na yung mga nag-flip-top na yan. Wala tayong problema dyan. For entertainment, okay yan. Ako, nanonood ako niyan. Pero pag sumali sila sa politika, magugulat ka. Alam mo na may agenda. Kasi according doon sa pinakita nating video, yung mga pinangalanan niya doon, sila yung mga organizer ng hayop na rally na yan. Oh, ngayon boss, di akala ko ba pagkadating sa pagsigaw para sa korupsyon, dapat magkakasama tayo? Oo, para sa korupsyon. Pero yung sabihin mo na pupunta ako sa September 21 diyan sa rally na yan. Pero hindi ako sisigaw para mag-resign si Marcos Jr. Bakit? Kasi ayaw ko yung papalit. Putang ina, naglolokohan tayo. Ayaw nyo ng accountability. Pwede ba naman na ayaw nyo ng kademonyohan sa Pilipinas tapos si Satanas ang namumuno sa Pilipinas tapos gusto nyo maging langit ang Pilipinas? Pwede ba yun? Malabo yun. Kung baboy ang namumuno sa bayang Pilipinas, do you expect malinis yung koral? Baboy nga yan, kaya nga baboy dahil marumi eh. So hindi pwede na pupunta ka sa isang rally laban sa korupsyon pero hindi mo gustong mawala sa posisyon yung mga korupsyon. Yung mga korakot na gumagawa ng korupsyon.
O, hindi pwede yun. It doesn't add up. It doesn't make sense. So, ibig sabihin, yaang mga pagtitipon na ginagawa or ini-invite tayo ng mga iba, ano yan, makakaliwa pa yung nag-oorganisa niyan. Pagdating mo doon, ang isisigaw nila, Inday Sara, impeach Inday Sara. Oh, puch, nandudong ka na. O, mabi-brainwash ka ngayon. Tatanga-tanga ka kung saan ka nagpupuntang mga rally. Pucha, pagdating doon, ang sinisigaw, si Pulong. Pagdating doon, sinisigaw si Duterte. Pagdating doon, ang sinisigaw si Inday Sara. Okay nang ina, sila ba ang may kasalanan ng pagnanakaw ngayong ano na to? Henerasyon natin na to? Ang may kasalanan nito, 2 tao, Romualdez at saka Bongbong Marcos lang. Tapos hindi nila isisigaw na resign Bongbong na ipakulong si Romualdez. Ang isisigaw nila, ipakulong si Inday Sara. Propaganda yan. Oh, at ano yan, kaya nga, kinakita mo, matagal na nilang inaano, di ba? Matagal na nilang, saan ka naman makakita, nakakuha pa sila ng permit sa Luneta. Ang hirap-hirap kumuha ng permit dyan. Sino nag-a-approve ng permit sa grandstand? Ang nag-a-approve ng permit dyan, national government. O, paano sila nakakuha ng permiso sa national government? Kasi nga, putang ina, pakulo nila yan. Kaya nga sinasabi ni Bongbong nung nakaraan eh, if I'm not a president, pupunta ako dyan sa mga ano na yan. Sa mga pagtitipon na yan. O, putang ina, hindi mo, so ibig sabihin, ikaw, ligtas ka. Sasabihin mo na sasabihin ni Claire Castro na si Bongbong Marcos ay ang nagpasimuno ng pag-e-expose. Hindi. Ang nagpasimuno ng pag-e-expose patungkol sa sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, alam niyo kung sino? Ito, ayan oh. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Oh, so dito sa pinapakita ko, sino ang unang nag-expose ng mga kahayupan ng gobyerno? Si Inday. May ginawa ba si Bongbong nung nilabas niya ito? May ginawa yung mga congressman nung nilabas niya ito? May ginawa yung mga buwaka ng inang senador nung nilabas niya ito? Paano nyo sasabihin na si Bongbong ang naglalabas ng mga issues ngayon? Nadulas siya. Sa kanyang SONA, nabanggit niya yung flood control na hindi niya na-control. At yun yung simula nung pagbagsak nila. Dahil ultimong kalikasan ang naglabas ng patunay na mga magnanakaw sila. Oh, hindi ba? So ngayon, ligtas ka, Bongbong? Ikaw ang nag-i-expose ng katiwalian sa Pilipinas, Bongbong? Mahiya ka sa sarili mo. Ang kapal ng pagmumukha mo. At kayong mga nag-oorganisa ng mga pagtitipon rally na ang isinisigaw si Inday Sara ang tanggalin, sorry. Pero si Inday Sara, si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy ang unang-una naglabas ng mga katiwalian nitong gobyerno na to. And look what is happening to them. PRD is incarcerated. Pastor Apollo Kibuloy is also in jail. And they want to put Inday Sara also in jail. Yan ang gobyerno natin. Tapos hindi ka sisigaw na mawala si Bongbong Marcos. Hindi ka sisigaw na makulong si Martin Romualdez. Tanga ka pag ginawa mo yun. O, hindi ba? Oh, kaya nga meron ito napakaganda nitong ipa-play ko na video. Oh, na ayun dahil lang ba't na nawala. Ayusin ko lang saglit ha.
Ayan. Oh, ito yung video. Oh, napakaganda nitong interview na ito. Itong si Guanzon ay hardcore pinklawan ito. Hindi to dilawan, pinklawan. Anti-Marcos to, oo. Anti-Marcos to, consistent na anti-Marcos ito. Kasi nga, wala naman talagang ginawa mabuti ang mga Marcos. Ngayon yung pagkakataon, ngayon yung tamang panahon para si Bongbong Marcos ay ayusin niya sana yung pangit na naging pangalan ng pamilya nila. It turned out, mas demonyo pa pala ang animal na yan. Sa bagay nga naman, sabi ko nga si Marcos Sr., Marcos lang. Pero ito si Bongbong, dalawang dugo ng magnanakaw yung pinaghalo mo. Dugong magnanakaw ng mga Romualdez at saka mga Marcos. Kaya ayan ang lumabas. Isang demonyo, satanas pa. Saan ka makakita ng demonyo ka na tapos Judas ka pa? Pinagsama mo yung dalawang lahi na yan, ayan ang lumabas si Bongbong Marcos. So, binigyan ng pagkakataon itong si Bongbong para ayusin, pero hindi, lalong ginulo. At ngayon mga bossing, hindi na siya makakawala mula sa scrutiny ng mga Pilipino. Kaliwat kanan na yung mga demonstrasyon. At kung makikita niyo yung mainstream media, ang tinututukan lang nila ng mga rally, yung mga rally anti-Duterte. Anti-corruption na anti-Duterte. Wala silang mga rally ng mga pro-Duterte anti-corruption na pinipresenta sa kanilang mga mainstream media channel. Ang pinapakita nila lahat, puros yung mga makakaliwa, yung mga rally ng mga progresibo. Yun ang ipinakikita nila. Bakit? Kasi gusto nila na sa panahon na ito, ang maging bida yung mga progresibo. Kasi nga kasapakat itong mainstream media na ito, again itong mga progresibong grupo na ito ay nakipagkasundo na sa gobyerno. Kaya nga ang nagpapatakbo na sa bayan natin Pilipinas, hindi na talaga gobyerno ng Pilipinas, komunista. For the longest time, they want to run our country legitimately. Pero ngayon, hindi lang legitimate. Sila talaga yung nagdidikta ng gagawin ng gobyerno laban sa mga kalaban ng mga makakaliwa. And that being said, napakaganda nitong interview na ito because si Lucy Cruz Valdez, alam mo na mainstream media na alam mong talagang ang leaning niya ay anti-Duterte. Ito naman si Guanzon, anti-Marcos siya. Oo, hindi rin niya paborito ang mga Duterte, pero the best choice now are the Dutertes, hindi mga Marcos. At lalong-lalong hindi mga Romualdez. So nandoon si Guanzon. If only Leni Robredo at saka itong si Inday Sara ang maglalaban, kay Leni yan. 100% sure kay Leni yan. Pero sa panahon ngayon that Leni is nowhere to be found, na ang nandiyadyaan at ang lumalaban na lang sa katiwalian is mga Duterte, ang kalaban mga Marcos at Romualdez, tumatayo siya in favor sa mga Duterte. Because sabi nga nila, saan ka? Doon ka sa demonyo o doon sa mabuting tao? Napakaganda ng interview na to. Oo, napakaganda ng sagutan dito. Makikita mo, Lucy Cruz is trying to strong arm itong si dating COMELEC chairman. Basta naging chairwoman din to sa COMELEC na si Guanzon. Panoorin natin itong makabuluhan niyang interview. With Lucy. And we cannot be more real than you are. Oh, thank you. on your posts, no? Oo. Parang wala kang kinakatakutan, ha? Wala talaga. Saan You know ang why galing wala yan? akong Saan ang galing yung tapang na yan? Kasi wala naman akong nakaw eh. At saka I don't need anything from them, right? Yeah. As long as I don't need anything from powerful people, I will be honest. Di ba? So what do you think drives them to be dishonest when they all start out, I would imagine, di ba, with great intentions, and hindi pa naman nagnanakaw sa umpisa, pero Not all of them. soon enough, eto na, umpisa na. What is it Many of about? them really started with foul intentions because they're contractors, especially the party list representatives who are contractors, who were contractors. Madami tayong matututunan dito. Yung evolution
ng politika sa Pilipinas. How the cronies of Marcos changed yung landscape ng politika. Malalaman nyo dito. Ang galing nito. Saldico was a contractor. That's how he started. That's a bold He statement. started from the party list. Well, he's still party list. No, parang parang patay na. Pucha yan, parang sumalangit na wala, kulang na lang mga kalapati, ulap, tsaka lobong puti Oh. He owns 2 that are in the Yes. 15 list. Right. Sunwest Yes. and Triton. That's true. That politics was for people, the families. We always had to accept that politics in the Philippines has always been Dynastic. and elitist, even in the locals, especially the locals. And I have to admit my family is also part of that. Okay, but we are politicians in the tradition of service and love of country. Why? Because we have our own professions, right? But we chose politics, right? Sila, they chose politics because they want to make money. All right? Naiintindihan niyo yung magandang punto niya dito. There are 2 types of politicians. The politicians na mga professional na mas inuna nila yung pagiging professional and then they entered politics para tumulong sa bayang Pilipinas. At meron din na mga hindi na naging mga professional. Hindi na naging mga professional, pinasok na agad yung politika para saan? Personal na interes para yumaman at maging makapangyarihan. Dalawang klase daw 'yon. Ang ganda ng pagkaka-describe dito ni ni Guanzon Yung mga noong panahon kasi, if let's say I am a governor, most of my kids I will kumbaga send them to some boarding school in the Europe, in the US. Ko sila, pag-aaralin ko sila doon for them to become what? Professionals. For them to become kumbaga para magkaroon sila ng galing sa mga larangan na mapipili nila. Ganon yung mga magulang noon. And then pagbalik dito, syempre magpapasikat yan. Yung isa magtatayo ng kumpanya. Yung isa ganito, yung isa ganyan. Doon nila inaano yung mga magulang nila, ini-impress yung mga magulang nila. Ganon ang mga politiko noong araw. Ngayon, iba na ang mga politiko. Na if I am, let's say, a governor or let's say if I am a senator, hindi ko na kailangan dalhin yung anak ko sa mga Oxford, sa Stanford, sa Brixton. Hindi ko na sila dadalhin doon. Kasi i-groom ko na, isasama ko na lang sila araw-araw. At i-groom ko na lang sila na magiging mga politiko. Bakit? Kasi nga, sa Pilipinas, kapag politiko ka, nasa iyo lahat. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang pera ng taong bayan, nasa iyo lahat. So nawawala yung talagang pagmamahal sa bayan. Kasi halimbawa ako, nag-aral ako sa ibang bansa, naging professional ako, nagtrabaho ako, naging corporate ako. And then I was really good at what I'm doing and I feel like yung expertise ko, may magagawa ako sa bayang Pilipinas. Bigyan mo ako ng posisyon sa gobyerno, doon sa expertise ko, magagawa ko yung maganda kong, yung napag-aralan ko. Ngayon hindi. Yung mga inilalagay sa gobyerno, putya yan, mga kamag-anak, mga inaanak, na wala naman talagang alam sa pagsisilbi sa bayan. At ni wala pang napapatunayan para sa mga sarili nila. Before, enable for you to impress your politician parents, you have to stand up on your own. You have to make a name for yourself. Pero ngayon, mga bossing, in order for you to earn the respect of your parents na mga politiko, you show them na SK chairman ka, tapos nagpa-project ka na, contractor ka, tapos nagpa-project ka, nakapasok ka sa gobyerno, ganun ini-impress yung mga magulang ngayon. Ang ganda nung pagkaka-describe dito ni ni Guanzon na wala na tayong magagandang breed ng mga politiko ngayon kasi nga tinan mo yung mga nepo babies.
kung paano nila ipagyabang yung mga yaman nila na galing naman sa kaban ng bayan. Tapos sinasabi nila, wala kayong magagawa because someday, I will be what? I will be politician. I will replace my father as the senator, as a congressman in our district. So, bata pa lang sila, doon na nakatuon yung isip nila that na magiging silang mga politiko someday. At itutuloy lang nila, ang nagiging legacy ng pamilya nila is ituloy lang yung mga pagiging politiko nila. Yon ang sumira sa political landscape ng Pilipinas. Paano nakabalik yung mga crony? They don't train anymore their children to be scientists, doctors, lawyers, judges like our generation. They now train their children to be politicians after them. That's why these dynasties persist, because the laws on elections in the Philippines has a lot of leeway for political dynasties. So as long as you have political dynasties and you have vote buying and you have very weak anti-corruption laws and government processes, then you will have a weak democracy. Look at the Senate. Look at the Senate. Okay. 3 senators switch, change in Senate presidency. Now, if these same 3 senators will switch, Alan Peter can be Senate president. If Alan Peter runs for Senate president, his sister Pia will side with him. The 2 Villars, who are their party mates, will side with them, and there's only Jinggoy left. Well, Jinggoy, he may not like, not Jinggoy, JV. He might not like Jinggoy, but they have the same father, you know. So it's not, I'm not saying that it's because we have weak political parties. That's even worse. Okay, I'm just saying that because our leaders, our elected officials, actually have their personal political interests first, then we will always have this problem. We will always have this problem. But this is worse, because now the congressmen who make our budget are the ones who looted our budget. This is worse than Ferdinand Marcos' time. In Ferdinand Marcos' time, only he looted the country. Okay. But in Romualdez' time and Bongbong Marcos' time, all their cronies were congressmen, just looted the country because of the 25 elections. You look at the budget for flood control, it's 240 billion in 2025. It started at 185 in 2023. They looted the budget, packed it with flood control projects that are very hard to trace, rock netting, etc. Ayuda. Why? Because there was election. And Romualdez wanted to be president. Well, sorry, you can't. Okay. When do you think this family dynamic started? Kasi ikaw na rin nagsabi. Sabi mo dati, I've been isa saying lang it for ang a government official, ang mga anak ay mga professional na wala na yung value na yun. Kailan nag-shift na naging kumpanya na? Sayang kasi, Ang in pamilya. 1986, remember? I was an anti-Marcos, my family was anti-Marcos. I was a student activist. In 1986, when President Cory Aquino took over, it would have been a fresh start. Yes. Sana, right? But the laws on election laws did not change. The cronies were not prosecuted. So in 1988, we won the fresh crop, right? Yes. We won. There was no vote buying. Okay, they were scared. They didn't know what to do, right? But in 1992, vote buying started again. So the Marcos cronies came back. Nakabalik sila starting 1992, etc., etc. And then these contractors who realized why will they fund the mayors and congressmen and senators, right? When they themselves can be congressmen. And that's how it happened
that when the party list system was in the Constitution, the new Constitution, So it started as early as that. they now hijacked the party list system. Because the COMELEC, I am so sorry to say, it's not stable in terms of making decisions. It flip-flops. No? Like how? Like- Examples? Before kami, hindi ka pwede multi-sectoral. Yeah. You apply as multi-sectoral party list, you have to have a sector that's marginalized. We have to stop the blame game and start, electing people na tamang mga tao in Congress. This lesson should not be forgotten by the Filipino people. Kasi, ito yung stage na delikado. Why? Because if you look at Asia, kulelat na ang Pilipinas. Now, you have three sources of funds. Your GDP, your tourism, and your OFWs. Tourism is kulelat. Kulelat to Vietnam. Kulelat na nga sa Cambodia. Diba? I mean, GDP. OFWs are holding the tripod. Yes. Okay? So, ang sinasabi ko, mas crucial ito ngayon kasi make or break. Make or break. You don't have reforms now. You don't kick out these corrupt congressmen and politicians. You don't start over, radically. Wala na. So, do The you next 3 years of BBM, how is he going to run this country? With what? With what? Utang? No, but, well, okay. Sabi ng ibang pundits naman, eto na, kaya siya kumikilos. The reason why President Bongbong Marcos is doing what he's doing now is he is creating a legacy. It's his chance, and he wants this sincerely corrected. Do you think that he's on the right track as far as correcting what is obviously now talagang an entire ruin or destruction of major political institutions, i.e. Congress, diba? And even now, executive, hawa siya ron eh. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Kahit isang araw lang na protesta, once a week, for example, yung One Taft Consortium ng mga kolehyala sa Taft, Saints Co, St. Paul's, all these girls who don't even like sunlight, lumabas sila. Gawin nyo lang yan mga anak every week. UP, Ateneo, Katipunan, once a week, once a week, once a week. Well, we can do once a week. We might not be able to do every day, but we can all do once a week until BBM is done, right? So, what's his choice? Keep his cousin who has all his secrets, or keep his title? Of course, it's the political survival of BBM that he is after. No one after this. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2020. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Hindi. Ba't ako boboto kay Sandro Marcos? Kung Marcos ang gusto ko, I might as well vote for my student, Ferdinand Marcos Manoto, who's a lawyer and I know has a good heart. Marami namang iba dyan. Pero wala nang boboto sa Marcos after this. Anong sinasabi ni BBM na legacy niya? When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao, na mga Marcos royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo, legacy. Ang ganda nung sinabi dito ni Madam yung rally. Kasi it doesn't have to be sobrang dami. It doesn't have to be like one day and then bago na yung gobyerno, no. Before napalitan si Pangulong Marcos Sr., mahabang panahon yung ginugol noong mga nagpoprotesta. Hanggang sa enough is enough. Tara na, sama-sama na tayong lahat. Hanggang sa sumabog ng ganun katindi. So, ibig sabihin,
pinagtatawanan nila yung ibang mga rallies na ang konti naman, na ibang mga rallies na iilan lang. Pero yung consistency, yung maiparamdam lang natin sa gobyerno na may mangilan-ngilan na lumabas na sa kanilang mga tahanan at maghapahayag ng sama ng loob, ibig sabihin meron na. Reality is, meron na. So, delikado kapag nag-progress yan, kapag naging consistent yan, and then kapag napikon na taong bayan, meron na silang pupuntahan. O, napakaganda nung sinasabi nito ni Madam na yung once a week, maganda na yan. Kasi nga, to keep them, para magkaroon ng reality check sa pamumuno nila na hindi na masaya taong bayan. And hindi man ganun karami, meron na mga dismayado. At kung magiging consistent ito, yung iba pang mga dismayado, sasama na. Palaki ng palaki ng palaki. Rome was not built in a week. Oo. Hindi yan na makukuha sa santong paspasan. Unti-unti hanggang sa enough is enough. Mahiya ng mga yan, malay mo. Atakin sa puso mga yan, di ang ganda. Legacy. Naniwala naman. Gustong ibalik na good name ng Ferdinand Marcos. Na i-reconstruct, i-revise ang history. Ganyan-ganyan. Anong magagawa niya in 3 years na ngayon lang siya nagising? What should he have done during the first 3 years to have prevented this? I guess yun yung tanong, di ba? Kung Or ako, did he have it in his heart Hindi to nga eh. actually change it Hindi and to ah. really change the family reputation, restore the honor of the sa akin, Marcos lang, name? pride na lang yun eh, na Marcos uli. Kaya babangon siya uli. Hindi tayo. Babangon siya uli. Hindi tayo ang babangon, yung mga tao. Yun eh. Hindi, it wasn't for the country. It wasn't because he wanted to restore his father's goodness. No. He wanted to be president just because. Babangon sila uli. Conflict sila ngayon sa kapatid niya, di ba? Kay Amy. Kasi ang akala ni Amy talagang, we will reform, babalik ang Marcos na name na isatama natin, ganyan, ito na lang, last hurrah na natin to, matatanda na tayo, di ba? Matatanda. I'm as old as BBM. No, he looks older than me, but I was born the same year. Matanda na tayo eh. Ano pa kailangan natin? Pera? Power? Ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka man lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. What's that for? From the start, kung sinabi nyo na, itong mga dilawan na to, itong mga kakamping na to, wala sinabi yan, puro lang yan promises. Sana, day one, ginawa niya na, I'll prove all of you wrong. Hindi ako addict. Babangon ako maaga araw-araw, and will face the people, I'll prove you wrong, hindi ako addict. Hindi ba niya ginawa yan? He was absent most of the time. Did you see BBM? Did you see BBM in the first year? Ngayon lang yan si BBM lumabas doon sa mga dam, sa mga ganyan-ganyan. And his people already told him, boss, hindi na talaga kaya, boss. Ghost project, ganyan-ganyan. Mabubuking na tayo, boss, kasi marami ng mga kumakalkal. Mga tao yung mga video na ganyan-ganyan. Alam mo, naawa ako dyan kay BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez eh. How could Romualdez have had such influence over him when he was one who held the Marcos name? Yan na nga eh, binoto ng mga tao si Marcos dahil gusto nila Marcos. Yung hindi na pala nila alam, yung magiging hari pala si Romualdez. Di ba? Paano naging kaya hari? sila talaga disappointed. Because he controlled the purse. Once he controlled the purse and the congressman, yun ang akala niya, that he can be the next president. Siyempre, itong isa, dahil ayaw naman gumawa ng trabaho, so he will leave it to everybody, and well, this is his
own blood. This is his first cousin who promised him that, we will build this, we will do that. Oh, this congressman will be, we will control them through their budget. Oh, ngayon control kayo, no? Ayaw nyo palitan si Romualdez? Pues, kala nyo, kung hindi nyo siya pinalitan, hindi gaganti sa inyo si BBM? Oh, sige, congressman kayo. Oh, sige, pasahan nyo budget nyo. Pero hindi ko ipaparelease sa DBM secretary. O ano? Sinong presidente? Mababawi pa ba niya? Siya o ako? Kung ako BBM ang kakampi mo, kahit you don't like me, but I'm very useful, Kung ako ang kakampi mo, ginawa mo ako, contra-advisor. Kumusta ang contra-advisor dyan? Pakinggan natin yung Guanzon na yan kung sasabi ng baliw na yan. At baka may sense. Di ba? Yung asawa, mas may sense kasi abogada yan eh. Kasi sabi niya si Lisa, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay na lang naman dyan si Lisa Araneta. Why? Kaya abogada. Kung hindi pa yan abogada, asawa niya, ano lang kaya ang tsura nitong administrasyon ni BBM? Ngayon naman ang tanong ko, wala bang kasalanan ng taong bayan dahil sila rin ang boto raw sa mga politikong yan? True. They are party to be blamed. But who has the power should be blamed. The one who has the power should be the one who has to take the blame. Sila ang may power eh. Kaya sila namili. Kung hindi sila namili, hindi naman tatanggap ang mga tao. Namili ng boto, you Oh mean? yeah. Oh. Sila ang may power eh. Sige. Oh. Ikaw, nagsilbi ka sa COMELEC. Ang tagal. Before diba? that, COA commissioner ako. Exactly. I have a degree in economics, which people, they don't know. Don't know. Right. They don't know kasi kala nila aktivista ako, political science ako. I have a degree in economics, Yes. no? Yeah. Kaya lang, hindi nyo ako nakikita nun sa UP kasi lagi na naman ako sa kalye. So ang tanong ko nga dyan, anong mali sa laws natin? Or, I don't know, meron bang paraan para talagang ma-educate, lalo na ang mamahihirap dahil sila talaga yung pinaka-disadvantaged sa panahon ng eleksyon? Ang hirap kasi ng education, itong vote buying and vote selling is a failure of our education system. Bata pa ang bata, ganyan, SK, pati SK magnanakaw na rin. Alam niyo mga anak, Ba, sinasabi ko sa inyo yan. Nasimula training ground ng corruption. SK. Bata pa lang tinuturuan na nilang mangurakot yung SK kagawad, SK chairman. So, yan ay pupunta sa barangay. Ganon din ang gagawin sa barangay. Mapupunta ngayon yan sa LGU. Konsehal, congressman, mayor, gobernador. Kung ano yung training nyo dyan, yun ang gagawin yan bilang politiko. Yun ang problema natin. Putangin na yung mga politiko natin, ang training, magpayaman, hindi magtrabaho para sa bayan at payamanin ng mga mamamayan. Sinasabi ko na sa inyo noon. Kaya nga sabi ko, I really find this interview enlightening. Ang galing nitong mga sinabi dito ni Guanzon. yung ginagawa nyo, idol nyo yung mga kapitan nyo na mga kurakot, yan ang problema. Ha? Ayoko na ng mga mabagal yan eh. Educate them na hindi sila magtanggap. Oh, what's Alam mo a fast? kung mahirap ka. How to fast Bibigyan track? ka ng 3,000 per house, ha? Kaya Eh, nga. ganito na. Yung term limit nila, iputulin nyo na. Oo, gawin nyo na. Gawin nyo na 4 years ang congressman pero wala nang re-election. O, tingnan natin kung magnanakaw pa kayo. Saka wala kayong infrastructure funds. O, wala. Pagalingan na lang tayo dito. O, bakit yung nanay ko noon, nag-board member, walang sweldo? Nung panahon ng nanay ko, ang mga board member walang sweldo. Per diem lang. O, kaya kung hindi mo kaya, huwag kang mapolitika nung unang panahon. Di ba? Bila, edi mayayaman lang po pwede. Ano naman po masama doon? Pero Ano naman po masama doon kung mabubuti silang tao? 1 term lang ang congressman. Gawin mo pa 4 years kung gusto mo. Oh. Tingnan ko lang kung magnanakaw pa yung mga hayop na yan. Tapos wala silang infra-budget, walang pork barrel. Tama naman si Senator Lacson. Wala siyang pork barrel. Tingnan nyo, di sitting pretty siya. Di ba? Walang pork barrel. Commissioner Guanzon. Hindi ka lang nakaupo, kaya sabihin mo walang pork barrel.
Ikaw naman. Pinaglaban ko yan hanggang ngayon. Nasa Supreme Court pa yung issue namin sa P3PWD kay Romualdez. Andyan pa yan, buhay pa yan. Pag nanalo ako dyan, sisingilin ko siya. No? Kasalanan niya ito lahat. Hindi personal ito. Gusto namin ng reform. Sample, ano ba yung rules dyan ni Romualdez na nanalo ka na, may promulgation na, nag-oath ka na sa judge, may Supreme Court decision na ang P3PWD na representative, hindi lang ako dahil talo ako, si Dr. Camille Ilagan, ay makakaupo na. Harap-harapan na. 3 di pa lang sa kanya. Sinabi na sa kanya ng isang secretary na andyan na ang kamag-anak niya, si Dr. Camille Ilagan. At ayaw pa niya yun. Kauri niya, yung mga lumang, mga old, rich na mga tao. Di ba? Pero hindi. Na edukado. Hindi kami basta-basta naglalagay dyan ng hindi marunong. With a doctorate in business administration. Ayaw niya. Hindi niya pina-oath. Bakit daw? Dahil ako daw, dapat umalis daw ako sa P3PWD. Sinabi niya. Sinabi ba niya yan? Yes. Hayagan? Yes. Well, nag-a-apply na nga yun ang na nga mga ang point doon interesante. Ang point doon is, ang institutions natin are weak and weaker because sinalagay ang mga taong hindi naman talaga the best of the best. So, Kung ako si Bongbong, last 3 years, put the creme de la creme. Oo, iwanan mo yan sa administration mo. what do you mean, put the creme de la creme where? In government institutions, the ombudsman, But he the only Supreme holds Court, executive. Oh, yeah, okay. the DPWH, he has power of appointment over everybody in this country. But what about Congress? You think that kaya ni President BBM na patinuin ang mga tao sa Kongreso? Palitan niya Gayong batas. elective sila. Palitan niya batas. Palitan niya batas. Sabi niya dito kay Speaker D, gusto ko palitan niya yan ng term limit. Pwede ba ano gawin na lang? yun? Hindi ba constitution yun? Anong konstitusyon? Yung mga term limits. Di mag-con-as sila. Anyway, many of them are assets. Yung usapin din ng CONAS, alam mo naman, lagi na lang naha-hijack dahil nga, eto na naman ang term limit, pahabain. Can do whatever he intends to do. Huwag niyang gagawing dahilan na I have nothing to do with Congress. That's not true. Because ikaw din naman namili sa pinsan mo na siyang mag-speaker. Kung ibang taong nag-speaker dyan, edi may konti pang hiya-hiya. Pinsan mo, kaya hindi nahiya sa'yo. Pambira ka You know, naman. it's so funny because people say, but they're independent of each other. That's not yung true. legislative, No, executive. that's just in theory. They are as institutions, but the people, no. So it becomes their defense. For example, well, the executive will say, well, you know, they act that's on their lame. own. That's lame. Sabihin din ng legislature, wala kami influence No, sa that's kabila. lame. That's lame. But, di ba, nakakalusot sila dahil nga iyan ang nasa batas. How do you That's lame. circumvent it without circumventing Separation it? of powers sa konstitusyon, titingnan mo dapat kung sino nakaupo. O, tingnan mo. Ngayon, paano siya napalitan? Paano siya napalitan? Di si Sandro, may marching orders, napalitan mo ng tito mo. Dahil Hindi na anak kaya. niya. Oh. Dahil anak niya. Pero Paano kung wala siyang anak doon? It could have been anybody else. It could have been anyone. He could have said, okay, ayoko na yan. Palitan nyo na yan. And what Bongbong wants, Bongbong gets. It's always been that way. Diba? What do you mean? What do you mean by that? Well, he was the only son. Diba? What he wants, he gets. Diba? So bakit mo kami so why ngayon do you think sasabihan- it took him so sasabihan long? mo kami na hindi mo siya kaya? Maniniwala ba kami dyan? Kaya ngayon nag-speaker in the first place. Kasi pinsan mo, yun ang pinili mo. Para meron kang kapitan. Di ba? Kung sa mafia pa, meron kang kapitan. Ngayon, ng kapitan, naging mas powerful pa sa kanya. Abay, siya na itong the supreme leader, Kim Bonjing. Di ba? Hindi na ito speaker eh. Supreme leader na ito. Kung makaasta pa, Congress will not be a refuge for the thieves. Scoundrels.
COMELEC. Yeah, because you were there. Oo, palitan natin. Anong dapat ang sistema. Bakit naman yung debate na yan hindi required? Kung ako, chair, mag-debate kayo dito, ganyan-ganyan. Hindi kami darating. Hindi ka darating? Sige, I will cancel your candidacy. Pwedeng gawin. Tama ako, di ba? Tama ako. Why were you against it? Walang due process. Exactly what the Supreme Court said. Can you explain to us why you said Tapos ngayon you sabihin are niya, you are not for the impeachment? Ano yung due process na hindi nila sinabi nga sinunod? ng Supreme Court. Biro mo yun? Ayan, dito na sila magkakaroon ng conflict ni Lucci. Kasi si Lucci, maganda yung mga naririnig niya kay Guanzon. Pero nung pagdating na sa mga Duterte, ayan na, syempre, putya the Lucci Cruz Valdez that she is. Ay anti-Duterte mga yan, media yan eh. Mainstream yan eh. Yung ayaw ng mainstream ng leader na hindi nila kayang kontrolin. Katulad ng mga Duterte, they never controlled the Dutertes. Yung PRD, Inday, they cannot control them. They cannot look for something na may leverage sila. Yun ang problema. And mga mainstream media has always been aligned with the leftist. Kaya dito na sila magkakaroon ng problema ni Guanzon. Kasi si Guanzon is very consistent. Ang issue ni Guanzon is ngayon. Hindi issue ni Guanzon yung anti-Marcos siya, anti-Pinoy siya or something. Ang pinag-uusapan is ngayon. Ito kasi ang mahirap sa media, sa mga makakaliwa, they always look back. Ang issue is ngayon. Kailangan nyo i-address yung ngayon. Dito na tayo sa impeachment. Ayaw ni Guanzon nitong impeachment. Why? Hindi dumaan sa due process. Even the Supreme Court said hindi dumaan sa due process. And look how Lucci Cruz Valdez is trying to discredit itong impeachment na pagkakabasura nitong impeachment sa Supreme Court. Tingnan ninyo. Wala man committee. It did not even pass. There was no Committee on Justice. Did not even meet. Nagpirmahan lang sila. Ano yun? Ano yung pirmahan nyo dun? Tapos yung nagpirmahan daw kayo mga congressman, may ano daw kayo, may balato or exchange in yung hundreds of millions of ayuda there. Kung hindi pa naman kayo mga corrupt. Tapos sasabihin nyo si Sara, ganyan, magnanakaw, mas malaki kayong magnanakaw eh. Kasi dati akong commission on audit na commissioner. Sa akin yung confidential fund na 125 million ng Office of the President. Kung mali ang pag-liquidate niya, COA will determine that. And that has a process. It's part of due process. So yung mga Mary Grace Piatos, Kayo, yung gusto mga yan, nyo agad di ba? impeach nyo? Impeach nyo as betrayal of public trust? Kayo lang nag-i-interpret yan? Worse. Wala pang committee. Walang committee, procedure. Rules daw wala, nila yun. Rules she nila was yun, not di ba? even given a copy of the petition. It's exactly what the Supreme Court said. Tapos sabihin nila, DDS daw ako. Kayo. Tingnan nyo lahat ng kampanya ni Lenny. Sinong party list nominee nandun sa stage? Iba ko lang? Tanga kayo eh. Gusto nyo talaga, gusto nyo lang manalo yung party list nyo, kaya ginanon-ganon nyo ako. Pero sabi At nila- I'm very independent. I'm very independent. Kaya, sa sinasabi ko sa inyo, hindi ako pinaupo ni Romualdez. Pues, I was saved. Sabi nga namin ng mga P3 board, we were blessed. Ako. Because if you had been allowed to sit what? You would Dalawa be lang ang able to mangyayari. speak out like Number this? one, maaga ko pa siyang binulgar. Or number two, baka nagkautang na loob pa ako sa kanya. Napaupuin mo lang ako, sa iyo kami, ganyan. Kaya ako, ang P3PWD, representative ang zero kickback. Kasi hindi pinaupo ni Romualdez. Okay, what do you think will happen now that, Martin Romualdez is not speaker anymore and Congressman Boji D, is going to be taking his Well, place? Sandro Marcos and his groups, since their loyalty is to BBM, that his term, he will succeed as president,
They have to reform. They have to reform the House of Representatives. They have to have a drastic reform in the preparation of the budget. And they should police their ranks. Ako, kaya yun ni Sandro, he looks soft and all that, but kaya mo yun. Kaya mo yun, Sandro. Be the leader that you are supposed to be. What's Marcos he supposed ka eh. to do? Oh. What's he supposed O to do? sasabihin niya sa mga kaibigan niya, mga kong, ha? Wala nang kickbackan ngayon, ha? Galit na tatay ko, umiyak na tatay ko, eh. Wala nang kickbackan. Wala na. But that's Eh, like kung- admitting na may kickbackan nga Admit naman nila yun. May kickbackan talaga sila. But what about the ongoing investigations? How should that now be heard? Na wala na si Speaker. Do you think that it should change radically? Even committee chairmanships should Yeah, those dapat. Well, change? you expect Speaker D to change. Change even the Secretary General. Kasi yung Secretary General na yan, tao yan ni Romualdez eh. Walang reforms dyan magagawa si D kung yung Secretary General yan pa rin si Velasco. Di ba? Kaya nga mali-mali yung impeachment ni VP Sara dahil si Velasco hindi marunong. So, palitan niya yan. Dapat palitan niya yan ng hindi rin tao ni Romualdez. Kasi pag pinalitan niya rin ng tao din ni Romualdez, para na rin siya, tao rin siya ni Romualdez, di ba? Kailangan naman, seryosoy naman ni Congressman D itong role niya as President BBM's champion. He's the President's champion. He's the whip. Di ba? So you all toe the line. Walang kickbackan. Na lang. Mr. Speaker, the people will not put up with this. Imagine the next 3 years when every week you will have rallies. Imagine that. Right. Hindi na pwede ito. Hindi na pwede na si Bongbong Marcos when he goes to the ASEAN, very soon, meron na naman ASEAN, these other leaders will look at him that, this man is weak. So what are his prospects going forward, especially 2028 and beyond? Pati yun na nga, yung Marcos name. And what if Sara Duterte wins? Because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang Nakita nyo yung mukha nyo. Wins. Ayaw niya talaga nito. Ayaw ni Lucy Cruz Valdez nito na bumalik ang mga Duterte. Why? Because they're unpredictable, they're unconventional, they cannot be controlled. And they are bulletproof. Na whatever efforts itong mga media gawin para pabagsakin or papangitin itong mga Duterte, never silang magtatagumpay. Why? Because the Dutertes, they are so clean. Hindi sila, I mean, they're not perfect, but they're, compared to other politicians, they are clean. So, sobrang linis nila na yung mga putik, nag-slide down lang or nag-slide off lang. Na yung binabato mo, wala lang. Natatapon lang din. Kaya ayaw talaga nitong mga media, itong mga Duterte. if elections were held She's now. the woman to beat. Ano natin? 3 years, si BBM, he still has time to reform. Diba? So, kung nilagay bagong speaker dyan, make sure na may marching orders yan na tunay for reform. Diba? Yung mga senador, mostly they're on their own. You know? Pero, ang ano ko, this you have 3 years? Yes. Eh kung ang gusto niya, priority bills. Priority bills ko, reform amend the party list system. Pass the anti-dynasty law. Pass the zero infrastructure budget for districts. Change reform the term, shorten the term of the representatives in the House of Reps. Mga ganun.
make a permanent commission on anti-corruption like Indonesia. Oh, di ba? Sabi niya, may ombudsman, may prosecution yun eh. Yung investigation commission na ilalagay mo dyan na hindi natuloy during GMA's time. It was supposed to be Chief Justice David S.Che, hindi natuloy. Yung mga ganun, yung mga reforms na pagka 3 years sasabihin natin, ay salamat. Salamat naman at itong eleksyon na itong 2028 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala ng vote buying. Okay, what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Oh, so ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganun. Siya, si Lucy Cruz Valdez. Sino pa, kundi siya? Hindi ba? Putangin na yan. Paano maraming ganun? Gagap ka ba, Lucy Cruz Valdez? Putangin, inutil ka. 32 million nga ang bumoto kay Inday Sara eh. Noong 2022, pukin ang ina niyan, gusto nga ng Pilipino siya maging presidente. Nag-vice nga siya. Paano mo sasabihin na maraming mga Pilipino? Iilan lang kayo mga gago. Tinan mo, iniimbita ng mga OFW community sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga gigil na gigil si Castro eh. Kasi si Castro kahit sa, sa tawag dyan, yung lamay. Hindi mo maimbita yung putang ina niyan eh. Kaya nga inggit na inggit kay Inday, ba't punta ka ng punta sa ganito? Punta ka ng punta sa ganyan. Eh kasi nga iniimbita ako ng mga Pilipino. Tapos sasabihin nyo, maraming mga Pilipino ayaw kay Inday. Ulul! Ang ina nyo. 32 million. Oh, do the math. Si Bongbong 31 million lang. Si Inday 32. Ibig sabihin, lahat ng bumoto kay Marcos, bumoto kay Inday. Pero hindi lahat ng bumoto kay Inday, bumoto kay Marcos. Anong mahirap intindihin doon? Utangin na ninyo. Anong boto nakuha ni Lenny Lugaw? Wala. Oh, kumpara sa kanila, wala. Oh. Sa mga protest ganito ha, gusto lang- may DDS, Gusto din may naman- church, at saka syempre yung left, di ba? Gusto din naman lang kasi sila magpresidente. Alam nyo, hindi ba demokrasya ito? Hindi ba ito padamihan ng boto? Oh, galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 eh. Lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo? Na pagdating ng 2026, lahat yan, parang mga lintana yan. Sunod na sunod yan sa mga Duterte. Kasi ang usapan ngayon, if an election will be held tomorrow, who will be president? And if ngayon, Inday Sara yung pinakamalakas, sa tingin mo, kanino ko lalapit? Kay Sandro? Siyempre kay Inday. Kaya nga, tinan mo, 1 year ago, pinahirapan si Inday sa budget niya. Nagkaroon ng impeachment, kung ano-anong media propaganda. 1 year after, tingnan mo, lahat ng mga congressman nagkakandara pa na ibigay yung parliamentary courtesy kay Inday Sara. Hindi binigay yan last year, binigay ngayon. Bakit? Because Inday Sara hindi na mapigilan yung momentum niya. And if magkaroon ng eleksyon ngayon, Inday Sara will win via landslide. Yan ang hindi kayang tanggapin ng mga baka ng inang mga media na ito. Oo, kaya dito napahiya sila kay Guanzon. Na real talk sila. Sino ba mga may gusto? Ang may gusto lang naman na mawala si Inday, yung mga gustong maging presidente sa 2028. Sino yan? Si Romualdez. Yung mga komunista. Sila lang naman eh. Ilan lang ba sila? Hindi ba? That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na ha, parang nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Eh, yung impeachment nyo. Yung mga
quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. Alam mo, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng buhay. Representatives. I caught your word. Ang tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di pa kayo nahiya niyan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Kaya ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo, iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Sige, I will answer you, but you answer me now. Sino ba ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Wag. Si Ma'am Aquino? Not another Aquino. Sabi nyo, wala nang dilawan. Oh. Oh, sino? Si Sharon Cuneta. Pwede, di ba? Yung marami talagang ayaw ng Sara Duterte presidency. Ulul! Tangina mo, ikaw lang may ayaw, gago. 32 million voted for Inday. Ano ba mahirap intindihin doon, Luchi? Okay nang inang yan. Bobo ka ba? Tumanda ka na dyan sa pagpopropaganda mo. Hindi mo maluloko taong bayan, tanga. Sino may ayaw? Yung mga pare. Sino may ayaw? Yung mga makakaliwa? Gano'ng karami yan? Maglagay ka ng numero. Tangin na nito. Ikaw lang ang may ayaw, kayo lang ang may ayaw. Kasi nga, hindi nyo kayang kontrolin ng mga Duterte. At kahit na anong pambabatikos ninyo, pangbababoy ninyo sa mga Duterte, hindi kayo nagtagumpay at hindi kayo magtatagumpay. So ikaw lang ang may ayaw. O, sagutin mo, Gwanson. Saan sinong marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre, yung mga kaalaban. Pero Kaya nga, pero yung kung- mga pro-impeachment, Pero di ikaw ba? na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, tanalo si Sara. Would that be a bad... O ano, pahiya ka. Maraming ayaw kay Inday, pero pag nagbotohan ngayon, si Inday ang mananalo. Bobo. Tangina mo, Luchi Cruz Valdez. Boba ka. Oh, dapat sa'yo magretiro ka na. Mas matigas na yung labi mo sa kakapabotox mo. Pati yung utak mo tumitigas na. thing to happen? Why should it be a bad thing? Because they're saying that much of the theft happened during the time of the Duterte. Where is- Much of the theft happened during the Duterte administration. Are you serious, Luchi? Tangina. Ang daming reforma, ang daming nangyari nung panahon ni Duterte. Nagbago talaga ng bonggang-bongga at maraming nagutom na mga kriminal. Baka ito si Luchi, isa sa mga nagutom. Kaya sinasabi niya itong mga bagay na to. Hibang na siguro itong matandan to, baka tigang pa. Kaya niya sinasabi yan. Saan nang galing yun? Walang kaso si Pangulong Duterte ng pangdarambong ever sa ombudsman, sa kahit na. Wala nga siyang kaso sa Pilipinas eh. Ang kaso nga lang niya, itong sinasabing mga war on drugs. Wala nga naisampa dito sa Pilipinas. Sasabihin mo, much of the corruption happened during the Duterte administration. Alin dun? Natanggal laglag bala, daming mga tulay, daming kalsada, gumanda ang mga eroplano, amin ng mga airport, gumanda transportasyon, naubos ang adik, 10 taon ng lisensya, 10 taon ng passport. Anong sinasabi nito ni Luchi Cruz Valdez na mas rampant ang corruption nung panahon ni Duterte? Tanginan to, tanga. Administration. Then put it there in the investigation. Where is it? Well, ICI pa lang nga mag-establish na. Establish pa lang pala ng ICI, gaga ka eh. Bakit mo sinasabi na much of the with conviction, much of the corruption happened during the administration of Duterte? Wala ka palang preba. Tangina nyo, mga bobo talaga kayo, mga mainstream media kayo, mga pukin ng ina nyo. Kaya kayo nalalaos, tinan nyo, mga YouTuber na kayo, mga putang ina nyo. Tinan mo, may YouTube channel ka na. Vlogger ka na din. Galit na galit kayo sa vlogger, pero vlogger kayo. Tangina nyo. But we're saying, di ba, moving Alam forward, mo, ang hirap- parang are we going to vote the same people in Ang hirap naman government na kasi nakikita ng araw na na hanapan- I'm just mouthing what people are saying. Hanapan yun.
Mouthing what you want to say. Nag-interview ka pa. Ayaw mong pagsalitain yung ini-interview mo. Tangina mo, tanda-tanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan. Yumaman na kayo sa sa mga sweldo nyo dyan sa media na wala kayong natutunan. Naman ang corruption ng mga Duterte na hindi nyo muna unahin itong mga congressman ngayon na sure na meron ng mga contractors at engineers na sinusuka na yung alam nila. Aba, may witness kayo dyan against Bulong Duterte, why not? Ilagay nyo dyan sa investigation commission nyo. No one should be spared. Di ba? Pero yung Pulong got 51 billion. How much did Romualdez get? Right? But do you trace any flood control funds in his name? Wala, di ba? Except, sabi ni Meow Congressman Kiko Barzaga na wala naman daw baha doon sa Dasmariñas for 20 years. Biglang siya ang caretaker, si Romualdez, ay may flood control funds na ang district ni Pids Barzaga. Sama ko rin yun, Mayor. O, sabi ko sa 3 na lang kaming buhay. I was the youngest. Do you think that something will come out of this? Yung talagang real change that's palpable, that's visible, that's Number one, dapat true. yung investigation niya, tuloy niya. So, sama niya si Romualdez kasi bakit si Saldico lang? Hindi naman gagawin niya ni Saldico kung wala yung boss niya. Di ba? Na bibisigahan lahat at kasuhan lahat. Maganda na yung ginawa ni Secretary Dizon sa DPWH, pinasuhan niya sila. Lahat ng mga engineer doon. Yung lifestyle check niya is really for the purpose of gathering evidence. Diba? Sa customs. Bakit hindi niya rin tingnan ng customs? Bakit? Meron ba tayong mga friends yan sa customs na hindi natin pwedeng galawin? Customs. Parang nagpapahiwatig ka na meron siya mga meron. friends. So, Lumumputo si Lucci, parang namang pinanganak kahapon. Pagdating sa corruption ng Duterte, may alam ka sa corruption ng mga Marcos tsaka Romualdez, wala. Tanginang niya, nakikita mo na nga harap-harapan eh. Ito naman, ano naman to, masyado namang pakyut tong putragis na ito. ano ko lang, kung talagang seryoso ang presidente, gawin niya sa lahat ng agencies of government. Kasama na ang customs. Napakaganda, di ba? Palakpakan, napakahusay. Napahiya dito ang veteranong fake news purveyor na si Lucci Cruz Valdez na madami daw mga Pilipino ang ayaw sa mga Duterte. Anak na tinapay. Gago, tingnan mo ang social media, tingnan mo ang Facebook. Putang ina ka kasi puro dilawan tae page ang sinusundan mo. Paano kayo magiging mga well-rounded na mga media personalities kung ang tinitingnan nyo lang yung side nyo? Mga ulul! Ayan, napakahusay nito. Gandang-ganda talaga ako dito. I mean, mas tumaas ang respeto ko kay Guanzon. Although, alam ko naman to si Guanzon, hindi naman to talaga DDS. Hindi. Ito si Guanzon, nakikita ko na doon lang talaga siya sa tama. Doon siya sa issue ngayon. Hindi niya tinitingnan yung mga nakaraan ngayon. Which is yun din namang ina-advocate natin. Tingnan natin yung ngayon. Pagdating na maglalaban si Lenny at si Inday, kakampi to kay Lenny Robredo. No doubt about it. She's very vocal about it. Pinklawan talaga siya. Pero hindi siya pinklawan na tanga katulad nung karamihan sa kanila. Na anti-Duterte at obstructionist ng mga Duterte. Hindi siya ganun. Ayan, so mag-follow, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di mata
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagka